Binuntutan ng barko ng China Coast Guard ang civilian mission ng Atin-Ito Coalition na papuntang Pag-asa Island. Ipinagtaka rin ng grupo kung bakit hindi makalipad ang kanilang mga Chinese brand na drone sa gitna ng misyon. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, anong naging problema sa mga drone? Cheryl, as of 6:20 p.m. nga no, ay nasa 133 nautical miles na tayo sa northwest ng Busuanga Island sa ating patuloy na paglalayag patungo sa Pag-asa Island. No? Pero Cheryl, tila hindi na nga lang territorial water disputes ang inaangkin ng China kundi pati airspace. Hindi makalipad ang dalawang Chinese brand drone ng Atin-Ito Coalition sa dagat patungong Pag-asa Island kaninang tanghali. Ayon sa videographer ng Atin-Ito Coalition na si AJ Ventura, sa loob ng 40 minuto, paulit-ulit na lumabas ang warnings at errors sa naturang mga drone. Gayon din ang requirement na dapat umanong i-register ang mga ito sa Civil Aviation Authority of China o CAAC. Nagtataka ang koalisyon dahil 137 nautical miles mula sa katubigan ng Mindoro o pasok na pasok sa Exclusive Economic Zone at airspace ng Pilipinas ang lugar kung saan ito sinubukang paliparin. Lumabas din umano ang firmware updates ng drone na ka-update lamang ilang araw bago ang paglalayag. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagkadismaya dahil bigo ang grupo na dokumento ang bahagi ng ika-4 na civilian mission papunta sa Pag-asa Island ng Atin-Ito Coalition. What I feel is parang nagiging dayuhan tayo sa sarili nating bansa because why do we need to register our drone to their CAAC when in fact our drones are already registered to in our country. So and nasa Pilipinas pa naman tayo, bakit natin kailangan i-register sa kanila? Samantala, ipinagdiwang ang araw ng mga manggagawa o Labor Day sa pagpapatuloy ng civilian mission. Binigyang pugay ang mga mangingisda ng West Philippine Sea, frontline workers at mga tripulante ng MV Kapitan Felix Oca na barkong sinasakyan patungo sa Pag-asa Island. Pero habang ipinagdiriwang ang payak na selebrasyon ay walang humpay ang pagbuntot ng isang China Coast Guard vessel na may bound number 3103 mula pa alas 7:20 ng umaga. May layo lamang itong 3.2 nautical miles mula sa MV Kapitan Felix Oca na nagsisilbing barko patungo sa West Philippine Sea. Sa ating pananaliksik ay may history na ang CCG Vessel 3103 ng agresyon gaya ng paggamit ng long-range acoustic device o sonic blaster, isang high decibel device na posibleng magdulot ng pinsala sa pagdinig na ginamit na nga sa ating Philippine Coast Guard noong Enero 2025. Hindi na nila ikinagulat ng Atin-Ito Coalition ang pagsulpot ng presensya ng naturang Chinese vessel, pero ikinabahala nila ang lapit at bilis ng pagsulpot nito. Talagang malapit at ang medyo nakakabahala, 60 nautical miles away pa lang po tayo west of Mindoro. So ibig sabihin well within our exclusive economic zone ay ini-escort na tayo ng Chinese Coast Guard. Cheryl, bukas, Sabado ng hapon ay inaasahan na darating nga tayo doon sa Pag-asa Island, pero habang tayo ay papalipit sa ating destinasyon nga no, ay inaasahan na baka daw mas marami pa ng mga Chinese vessels ang tayo ay makasalubong. No? At Cheryl, sinubukan natin hingan ng panayam at ng panig itong Chinese Embassy no, kung saan nga sinabi nito no, na ilang beses na daw nagsagawa ng mga provocative activities ang Atin-Ito Coalition sa West Philippine Sea sa ngalan ng pagtatanggol daw no sa ating soberanya, pero paulit-ulit daw ito na nabigo no, at ayon sa China ipagtatanggol at poprotektahan lamang daw nito ang kanilang nasasakupan. Pero Cheryl, paglilinaw ng Atin-Ito Coalition, hindi sila naglalayag patungo sa West Philippine Sea para magpa-water cannon o mag-trigger ng mga Chinese vessels no. Ayan lamang daw ay para magbigay ng alalay sa ating mga kapatid sa Pag-asa Island na kasama rin sa mga apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Cheryl. So Arles, dito sa nangyaring hindi paggana ng Chinese brand na mga drone, ano na ang gagawing aksyon ng coalition dito? Kanina, Cheryl, ay inaasahan natin kung
paliliparin pa nga ba nila ito, no? Pero hindi natin nakita na pinalift nila ito at kinuhanan itong ating paglalayag nga, no, patungo sa West Philippine Sea, no? Hindi rin nila in-update, Cheryl, yung firmware updates na requirement nga at higit lalo yung pag-update at pag-register nito sa CAAC o yung Civil Aviation Administration ng China, no? Dahil easy pa rin daw ito ng Pilipinas, no? So Cheryl, wala munang drone na magagamit ang koalisyon, pero inaasahan na pagdating doon sa Pag-asa Island ay may magagamit na extra drone na hindi naman produced sa China, no? Kanina, Cheryl, ay nakita rin natin yung foreign media na ating kasama dito na nagpalipad ng brand ng drone, no? Pero nakalipad ito. Pero yung drone na ito, Cheryl, ay rehistrado sa Australia. Kaya ang kanilang pangamba nga bakit hindi makalipad ang mga drone natin sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yan muna ang latest. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.